Hello, good evening everyone. Kumusta na kayo? I'm Clofe. I'm here again. So, almost 2 weeks na rin no na hindi ako nakapag-share sa inyo. Anyway, yun naman ang sinabi ko sa inyo no. Na 2 weeks na lang kasi minsan sometimes no nalilimutan hindi naman super busy rin sa work, ganun, everything, no. And kumusta na kayo? Kumusta na kayo, no? Hopefully, no, okay naman, maging maisang lahat. And minsan, meron mga pagsubok, pero nung masosolve ka agad kasi andyan naman si Lord, no? Hindi na tayo pinababayaan. Ako rin, ganun pa rin. Usual, ay work pa rin, bahay, work pa rin, bahay. Minsan may pagsubok, pero of course, andyan si Lord, no? Hindi na tayo pinabayaan. Basta magkaroon tayo ng connection sa ating Panginoon. Right now, so I'm going to share again. No, maraming salamat pala sa mga viewers na nakikinig to, no, sa aking sinishare, tinatakil ko every 2 weeks, no. Ito talaga ay hindi man ito aral sa inyo, kundi aral din sa akin to. Reminding, no? Reminding lang, no? Reminding naman yon as a born again Christian. Because sometimes, no, we are so busy sometimes na nalilimutan natin, no? Pag minsan, iba hindi na nag-church kasi they're so busy. So, wala ng fellowship ka, no? So, ito naman ay share ko para i-remind lang tayo na unahin natin ang Diyos, no? Unahin natin ang Panginoon, no? At of course, ding attitude, no? So andito lahat sinishare natin kasi maganda talaga ang kay Rick Warren, no, dito sa Purpose Driving Life, no. Maraming na nakagusto nito. And then inulit ko lang ulit, no. Kasi maganda talaga siya. Maganda talaga siya. So nandito na tayo sa chapter 15. Chapter 15, no. Sana lang kanina nakita ko ito kanina. Pasensya na. Sorry, ganun. Pasensya na. Dito tayo sa chapter 15, no? Ang dito sa nilikha para sa pamilya ng Diyos, no? Ito yung kanya, nilikha para sa pamilya ng Diyos. Dito tayo sa chapter 15. Okay? So, babasahin ko ang verse, no? Sa Hebreo, no? 2, no? Verse 10. Okay? So, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamagitan ng nagkaroon ng lahat ng mga bagay na maraming anak tungo sa kaluwalhatian. So, dito naman sa isang verse naman, no, masdan nyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos at tayo matawag na mga anak ng Diyos at tayo gayon nga. Dito sa 1 John 3:1, no? Dito, no? So, masdan nyo kung ano kayo ibig sabihin, no, ng binaba ng tinubos, no, ng ating Panginoon, ng ating kasalanan, no, dahil sa pag-ibig, dahil mahal niya tayo, no, gusto niya tayo maging kapamilya, no, napakabuti niya talaga, no, tayo siya pang lumalapit sa atin, hindi tayo lumapit sa kanya, di ba? And then, of course, siya una, kinatik yung puso natin, and then saka tayo nag-follow sa kanya, no? Super bait talaga ng Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan. Ayaw niyang pumayag talaga na forever tayo na magkasalanan. So, dahil tayo nilikha na para sa pamilya at ikaw ay nilikha para maging, no, maging bahagi na nito, no? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, no? Makikita natin ito sa John 3:16. Okay, ako na lang lalagyan ng verse ito sa John 3:16, no? Anyway, okay na yung tab ko. Dan last week ay talaga hindi maganda yung tab ko talaga, no? Oo, ngayon okay na siya. Pwede ko na siyang babasahin at niready ko na yung verse, no? Kasi minsan kasi pasensya na, no, nabubulol talaga ako. Kasi minsan sinusulat ko kaagad and then nagsaka kamadali, hindi ko pala nababasa na sa sobrang madali, no? So, ngayon, ito na, no, ang verse. Dito sa John 3:16 na tayo, no? John 3:16. Sapagkat ganyan lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang
sa kanya'y sumasampalatay, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Ito talaga ay, ang verse na ito ay very famous, no? Napakaganda talaga na ito. Ito talagang verse na ito ay, no, na ano yan? Hiwatig, no, na ganon talaga ang pag-ibig ng ating Panginoon. Okay? So, ito ang magandang verse talaga, no? Sa lahat na verse yan talaga ang pinaka maganda. Okay? So, ganyan tayo kamahal ng Diyos, sabi niya, tayo kanyang itinilaga upang maging anak niya, no? Kaya nga, ayon ng Panginoon, no, na ang Panginoon na hindi siya bumaba sa lupa, ay ng God the Father na ganun pa rin tayo, na isang makasalanan, dahil gusto talaga niya na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. May chance pa tayo, you know, para pag maging anak niya. No, kaya sa pamagitan ni Jesus ay naligtas ang ating kasalanan. Okay? Kaya kapag ay nanampalatay kay Kristo, ang Diyos ay maging ama natin. Okay? Kaya kapag tayo ay nanampalatay kay Jesus, ay tayo maging ama natin, at tayo ay magiging anak din niya. At yung mga kapatiran natin, no, sa church naman, kapatid, sis, brother, gano'n, no, tayo ay mga magkapatid tayo, no, mga magkapatid tayo, no, sa iglesia, no, ay magiging spiritual na pamilya natin, no. Sa mga tao inilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng anak ng Diyos, di ba? Ang mga tao talaga, ang Diyos ay nilikha ang mga tao, no, di ba? Ang Diyos nilikha niya tayo, di ba? Pero hindi masasabi na, pasensya na, parang nakuha yung lalamunan ko. Pasensya na, medyo hindi ako parang sorry. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, no? Ginawa tayo ng ating Panginoon, pero hindi masasabing lahat tayo ay anak tayo ng Diyos. Dahil yun na nga, although tinubos na yung ating kasalanan, no? Although tinubos na ating kasalanan at sinishare na, no? Sinishare na nung unang panahon pa na sinishare na yung salita ng Panginoon, no? Sa umpisa, nung unang panahon, no? Nalimutan ko lang yung yung year. Siyempre, AD pa yun, before, no? Matagal na talaga yan, no? Bago pa, basta, sabihin basta. Busy. Ang busy kasi, di ba, yung yung, pag minsan kasi, napag-aralan mo na, ang tagal-tagal mo na kasi hindi na-research, ayaw ko magsalita kasi baka magkamali. Maraming mga reference dyan, pastor nakikinig. Ay, na nakakahiya, di ba? So, matagal talaga yan, no? Ang church kasi, nag-share sila ng salita ng Panginoon. Wala pang tayo ang church, no? Tayo ang church. So, wala pang simbahan, no? Nag-gathering, no? Lahat nag-ipon-ipon para nag-share ng salita ng Panginoon hanggang si Jesus ay isinilang, di ba? So, nag-share pa rin, no? Kaya ito, nagkaroon tayo ng building, no? Pero ang church ay tayo, no? Ang church ay tayo nag-share. Yun. Nung unang panahon, no? Ngayon meron tayong building, no? At kaya pag nasa sa church ako, and then nag-share ako ng Word of God, or nagtuturo ako, ganun. Good morning, church. Ganon. Good morning, church. Oo, kasi hindi naman sinasabi kong good morning building. Good morning. Ang tao kasi ay church, no? Bahay ng puso natin ay templo ng ating Panginoon, no? Si Jesus Christ, no? Nandyan siya. Nakukuha yung aking lalamunan. So,
hindi lahat, no? Kasi ang iba naman ay, yun na nga, sa sinabi ko sa inyo, ay nilang maniwala. Maraming iba-iba ang kanilang, hindi ko naman sinasabi na tayo lang mga born again Christian ang maliligtas. Hindi po 'yun totoo dahil hindi naman hindi man binabase na tayo ay born again Christian ay tayo maliligtas, di ba? Kung ano ang kung gaano natin tinanggap ang Panginoon that He is our personal Savior, ang ating pananampalataya sa Kanya, yun ay mababasehan yun mababasehan yun na tayo mapapasama sa ating Panginoon, di ba? So hindi naman yun na tayo ay ang ating church ay ang church ko ito ay talagang totoo. Pero hindi naman natin pinamumuhay, di ba? So yun na nga. Kaya yun ay madaling salita ay hindi yung sa church, hindi yung reliyon na para maligtas tayo. Ngunit tayo kung gaano natin kamahal ating Panginoon, tayo, no? So, ang iba naman ay hindi naniniwala. Sinasabi nila na walang Diyos. Parang ganon. May Diyos na sila, pero iba naman yung kanilang pananampalataya, or may Diyos nga sila, or they go to the church, pero yung ugali hindi naman maganda, parang ganon. So, I don't want to judge, no? Kasi kailang, ini-explain ko lang sa inyo na ganon, no? So, kailangan, ang ating topic ngayon, hindi sa church, kundi ang ating personal sa ating relasyon sa ating Panginoon para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pasensya na kayo, hindi ko alam bakit, siguro sa pagod sa work, no? Hanggang hindi pa ako nagpapahinga. Kaya siguro ganon. So, kailangan i-surrender natin, no? Kung talagang gusto natin na mapapunta sa makasama natin ang ating Panginoon, kailangan i-surrender natin ang ating buhay, no? Ating puso at ating kaluluwa kay Jesus. Una ay tanggapin natin na siya ay ating Diyos na tagapagligtas. Yun, no? Kailangan tanggapin natin na siya ang ating tagapagligtas, no? Sundin natin ang utos niya, no? Ano bang utos niya? Andun yun sa Biblia, mag-aral tayo ng Bible, pumunta tayo sa church, magbasa tayo, mag-grow po tayo, no? Oo, malalaman natin ang katotohanan, no? So, sundin natin ang utos niya at muli tayong ipinanganak sa isang buhay ng pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus mula sa patay, spiritual, no? So, ang pangalawa naman ito ay muli tayong ipinanganak dahil tayo muli tayong ipinanganak ng Panginoon, no? Kasi anyway, alam naman natin ito, no? O I don't know kung sino hindi pa nakakaalam ay ng si Eve at saka si Dan ay nagkasala, no? Kinan nila yung mansanas, nagkasala tayo. Nagkaroon tayo ng una yung ninuno, di ba? Yung ating mga ninuno, ating si Eve at saka si Adan ay nabuksan na yung diwa, di ba? Nabuksan na yung diwa before they're so innocent, no? Hindi nila alam, no? Ang innocent sila, ganun. And then nabuksan na yung diwa nila, nakita na nakahubad-hubad sila, ganun. So, nagkaroon sila ng kasalanan sa Diyos. So, madalang salita, namatay sila spiritual death. Hindi yung katawan tayo namatay yung katawan. Hindi yon. Yung spiritual nila ay namatay. Hindi na sila anak ng Diyos, no? Hindi na sila anak ng Diyos kasi pinaalis na Garden of Eden, di ba? Pinaalis sila doon dahil nagkasala sila, no? Yun ang nangyari. Kaya tayo, mga anak tayo, no? Pamula sa mga ano yun, sa anak ni Eve hanggang ganito tayo ay nagkasala tayo, no? Nagkasala ang kasalanan, nandun yung kasalanan, no? Nandun yung kasalanan. Hindi yung kasalanan na nagsinungaling tayo o nagsinungaling tayo, nagmatapang tayo, ano pa mayang sin, no? Hindi yun, kundi isinilang na tayo, namana natin sa ating inheritance, namana natin ang ating kasalanan sa ating mga ninuno, di ba? So, kaya namatay tayo. We are sinner, no? Hindi tayo ay
makasalanan. Hindi natin ama ang ating Panginoon, kundi ang demonyo, di ba? Ayoko naman ng yay. Sabay ganun. But, ayaw po may ang Panginoon, no? Dahil, nagkiniriit nga tayo para maging kasama niya, maging kapamilya niya Pababayaan lang ba niya tayo, di ba? Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, itinubos niya tayo, no, sa kasalanan. Pinako niya kanyang nagsacrifice siya, no? Pinako siya sa cross, everything, di ba? At alam niyo yan, no? Dahil because He loves us, no? Mahal na mahal niya tayo. Kaya nagkaroon tayo ng chance, no? Na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, kaya ang sabi dito, if you believe in Him, you should follow Him. No? Kailangan na magkaroon tayo ng, we should accept that He is our personal Savior. Siya talaga ang tagapagligtas. Dahil kung wala siya, lahat tayo, wala na. Siguro, ang mundo, ngayon nga na bumaba na nga ang Panginoon, tinubos na ngayon kasalanan natin. Meron pa rin yung mga saksaka, magnanakaw, rapist, ano pa ba, etc. No? Lalo na ako siguro kung ito tinubos ng Panginoon. Ano kayo nangyayari sa atin, di ba? Grabe. Kaya napakabait ng Panginoon, no? Yun. Ito ang, no? Kaya ang sabi niya, no? Death, no? And then after that, if you accept Jesus Christ as your personal Savior, and naniwala na kayo talaga, no? You believe in God, nandun na yung puso, I love you, Jesus, no? Nagbago ka na, no? Nagbago ka na talaga, no? And kailangan natin magpabaptize, no? Kailangan natin pabaptize na ipakita natin na tayo ay anak ng Diyos, no? And hindi lang naman yung kapatid, no? Even though we are nabaptize tayo, even though we are children of God, ay hindi naman natin masasabi na tayo ligtas na, di ba? Kailangan hanggang nakilala mo ang Panginoon, hanggang mamatay ka, ganun pa rin kapatid. Kailangan talaga you should follow Him. You should follow the command, no? Yung utos niya. Hindi lang yung pupunta tayo sa church and then nakikinig and then hindi tayo nagbagong ating ugali. And then, nagpababilis tayo, isipin natin, I'm saved. No, of course not. You're not saved if you don't change your life, your attitude, di ba? So, kailangan natin baguhin din ang ating ugali. Kailangan natin na kung ano ang nakasulat sa Biblia, kailangan natin sundin. You know what, it's hard. But if you pray God, andyan yung kalakasan na binibigay niya sa atin. Self-control, andyan siya. Andyan talaga yan. Kaya, kailangan natin na magpatibay para magkaroon tayo para maparapit tayo sa ating Panginoon. So, bilang mga anak ng Diyos, anong oras na kayo? Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay may bahagi sa kayamanan, no? Ng Diyos, no? Biyaya, no? Ito, una ay kayamanan ng kanyang biyaya, di ba? Kabutihan, pasensya, magkaroon ka ng, di ba? Noon ay hindi ka mabuti, ngayon biglang naging mabuti, di ba? Tapos pasensya, manong ka na magpasensya. Kung inisip ko, pasensya, yes, of course, gano'n naman ako. Pero pag minsan, nawala ng pasensya ko. Di ba? Nawala ng pasensya ko, Lord, hindi ko na kaya. Kagay kanina, di ba? May meeting kami. And then, pang umaga kasi ako, kailangan ibabaw na yung mga pasyente. Sa baba, pakakainin mo ng snacks, gano'n. And then, dalawa lang kami. Dahil yung iba nagbi-meeting, hindi naman ako pwedeng mag-continue sa pag-meeting, di ba? Kasi kailangan pa kayo ng pasyente. And then yung kasama ko, lalaki siya ang nagsiserve. And then ako nagbuwat sa mga paralyzed na ang bibigat, di ba? Nakasimangot na ako noon. Ano ba yan? Dapat ako magsiserve, ako ang babae, siya ang magbubuhat sa mga bibigat. Di ba? Nakasimangot na ako. Tapos, gano'n, wala nang pasensya yun, galit na. Tapos, kumusta ka? Okay lang. Hindi ako okay. Sabi ko sa kanya, hindi ako okay. Gano'n, di ba? Kaya yun. Pero, meron tayong self-control. Kahit na merong nainis ka, kasi bigat-bigat niya, meron tayong self-control. Hindi yung iba na yung galit, magagalit ka na agad, hindi. Meron kang, inis ka talaga, pero may control yung sama ng loob, di ba? Gano'n yun. At ano yun,
kaluhatian, no? No, kaluhatian, kaalaman, kapangyarihan, at awa. Magkaroon ka na ng awa, meron ka ng awa, no? Meron ka ng feelings, no? Meron ka ng feelings na sa kapwa mo. Pero sa langit daw, ngunit sa langit ay marami tayong mamanahin. So, dito pa lang sa lupa ay mayroon tayong mamanahin, lalong-lalo na sa langit. Okay? Pasensya na kayo kapatid, no? Parang iba talaga yung kwan ko. So, ang bibitawan kong verse sa inyo, sa Colossians tayo, no? Sa 3:2. Tingnan natin. Colossians 3:2. Hanapin ko muna rito, no? Colossians, where are you now? Where are you? Colossians 3:2, okay. 3:2. Ito, ilagak niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, no? Huwag sa mga bagay na sa ibaba ng lupa, no? Ilagak niyo yung pag-iisip, no? We should think na, even though meron tayong mga problema, mga sacrifice here in this world, no? Pero alam natin sa ibabaw ng, no? 32, oo. Pero meron naman tayong pag-asa pagpunta tayo sa langit, no? Ilagak niyo inyong pag-iisip sa bagay na pang-itaas, huwag sa lagay ng pag-asa ibabaw ng lupa. Mas maganda kay English? Parang hindi ko feel sabihin. Parang hindi feel. Ay, Tagalog pala ito lahat. Tagalog pala siya lahat. Tagalog pala siya. Kanina may English yung kanina. Anyway, yun po, no, na kailangan na huwag tayong mag-focus dito sa sanlibutan, no? Mag-focus tayo na ito ay hiram lang itong ito yung stepping stone natin dito sa sanlibutan. Dito tayo nagtitrain. Dito na tayo nagtitrain, no? Andyan, marami mga pagsubok, marami mga problems, everything, no? Yun ang stepping ground natin dito. And then after that, makapunta naman tayo sa langit, di ba? So, huwag nating makihalok. Huwag tayong makihalubilo, no? Sa mga sanlibutan. Naalala ko yung the other day, sabi ko pa sa kasama ko sa work, no? Mga Pilipina, meron ako kasama sa mga Pilipino, no? Of course, I'm very happy kasi napalipat nga ako sa work dito, may mga Pilipina akong kasama. Sabi ko, pag matanda na ako, pag minsan na ako mag-work, kailangan ko talaga na, sabi ko pa, kailangan pumunta ako kasi, basta nalimutan ko ng sinabi ko. Basta sabi ko sa sanlibutan, sabi, basta't ka pupunta sa sanlibutan? Sa Peter? Sabi niya, Jupiter. Sabi ko, hindi lang ako nagsalita kasi hindi nila naintindihan yung sinabi ko. So, maganda talaga na meron tayong mga ganitong klase kasi minsan hindi nila naintindihan yung sinasabi sa Biblia, ibig sabihin ng gano'n, no? Anyway, thank you very much for everything, no? Sa inyo. Mabilis yung pagsalita ko, no? Pasensya na kasi hindi ko rin alam bakit mabilis. Siguro pagod lang talaga ako. And then, next ay sa 16 tayo. Lord, maraming salamat for today, O Jesus. Maraming salamat sa blessings na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa araw-araw, Panginoon, na nandiyan kayo. Ginagabayan niyo po kami, Panginoong Ama. Thank you very much for everything, Lord. Maraming salamat din po na sa tackle na sa mga message, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin, Panginoon, na we always reminding talaga, Panginoong Ama, na we should be careful talaga, Lord God. Lord, because we are your children, Panginoong Ama. Kailangan mag-ingat kami because marami ang mga pagsubok dito sa sanlibutan, Panginoon. Lord God, kailangan namin talaga magpatatag, Panginoong Ama, O Lord. Lord, maraming salamat, Lord. We love you always, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Bye mga kapatid, and see you after 2 weeks. Love you. Okay, bye.